everyone! Welcome back to our channel, and for today's video, i-share ko lang sa inyo itong part ng kitchen namin na ito, as you can see. I will be vlogging about our kitchen. So, mag-kitchen tour tayo before tayo finally mag-house tour. So, hanggang ngayon hindi ko pa yung nagagawa. But, yes, I will do a kitchen tour soon bago tayo mag-house tour. So, but for now, I'm going to share with you lang yung isa sa mga important appliance na I made sure na meron kami before kami lumipat dito sa bahay. So as you all know, hindi naman ganun kalakihan itong aming bagong bahay. So I made sure talaga na bago kami lumipat, meron kami nitong isang appliance na talagang for me is a necessity. Kasi before, especially dahil ayokong magkaroon ng sa labas ng kitchen or ng lutuan talaga sa labas ng bahay or sa likod. So, yun, I made sure talaga na meron ito. At ito ay yung nasa taas. So, as you can see, meron tayo ditong range hood. Yan, ang tawag dyan ay range hood. So, for me, it's a necessity, especially kung hindi ganun kalakihan yung bahay ninyo, yung kitchen ninyo nasa loob. So, kasi diba, ang pinroject ko is we want to have a kitchen na parang open style ang aming kitchen. So, hindi ko inisip na mag-kitchen ako sa labas kasi ayokong gawing kitchen yung extension namin. So, gusto ko kasi yung extension namin, nandun yung stock room namin, yun yung magkakaroon kami ng pantry doon yung ref. So, yun. So, ang ginawa ko, I made sure talaga na makabili ako nitong range hood kasi I experienced it when we were living pa doon sa apartment. At first kasi, nagluluto kami doon sa likod kasi merong parang dirty kitchen doon sa likod, doon sa apartment. So, doon kami nagluluto. But then, nung nag-umpisa nang mag-ulan-ulan kasi walang bubong yung doon sa likod namin, parang meron lang siyang lona na nilagay nung tenant prior to us. So, ayun, umaampias yung tubig kapag umuulan. Tapos, sabi ko, yun nga, ilipat natin. Nung bumili ako ng Elba na gas range na oven, so, nung binili ko tong Elba, nasa loob siya, wala siya doon sa labas, syempre, kasi nga, to protect it. So, yun, every time na magluluto ako, lalo na yung prito, grabe yung usok sa loob ng apartment. Tapos, ang bintana lang namin noon ay dalawa lang. Isa dun sa harapan, tapos isa dun sa may sink. So, yun lang yung bintana namin. Kaya, applicable talaga na magkaroon ng range hood kapag yung bahay mo, konti lang yung bintana, especially sa mga row houses, yung mga nakatira sa mga row houses sa subdivision or mga townhouses na tinatawag. Kami kasi, ang bahay namin ay end unit siya. So, mas marami yung bintana namin compared dun sa mga nasa gitna. So, kami end unit, mas malaki yung bintana namin sa harap, meron sa gilid, meron pa actually, ayan mo, nakikita niyo yung dyan sa likod. So, kung wala yung extension, bintana pa rin yan. So, kaya medyo maganda yung ventilation namin. Tapos, sa taas, sa may hagdan, pag akyat mo, meron din maliit na bintana doon, kagaya nito. So, yung ventilation namin dito sa loob ng bahay, mas maganda siya compared nung nakatira pa kami sa apartment na talagang close, dalawa lang yung bintana. So, kapag nagluto ka, especially kapag nagluto ka ng prito, yung, kunwari magluluto ka ng fried fish, grabe yung usok talagang, sagap mo talaga lahat yung usok. Kaya I decided nga na magkaroon ng range hood, kasi yung range hood, ang purpose naman talaga nito ay, aside sa i-minimize niya, so, ilelesen niya yung amoy ng niluluto mo, yung mga ginigisa mo, para hindi siya maamoy sa itaas. Ang purpose din niya ay yung kukunin niya yung yung usok sa mga niluluto mo. So, every time na magluluto ka, kailangan mo lang siyang i-open. Make sure na naka-open siya. It's not necessarily na i-open yung light niya. Although meron siyang light, syempre, para makita mo yung niluluto. Pero kung maliwanag naman, pwede namang hindi mo siya buksan.
So yun, so higupin niya. Parang yung sa mga samgipsal, di ba? Yung sa mga samgipsal na restaurant, meron silang exhaust. So yun ang purpose nila. Para yung usok, hindi siya makontain sa loob ng bahay. Especially kami, naka-aircon kami. And yung usok, di ba? Yung usok ng mga niluluto natin, masakit din kasi sa ilong at saka sa mata. Especially sa mata. Kapag medyo hindi ganun ka ganda yung ventilation sa loob ng bahay. So, kapag talaga nagluto ka, tapos nakalimutan mo pa yung piniprito mo, minsan, madalas mangyari sa akin yan dati. So, kapag may piniprito ko na, minsan fish or meat, minsan, sa Facebook ko, naiiwanan ko. So, mag-uusok-usok na siya. So, ang lakas na ng usok niya nun. So, at least, kapag meron tayong exhaust, or exhaust. So, at least, kapag meron tayo nitong range hood, at least, hihigupin niya yung usok. And ito rin yung reason kung bakit ako nagpalagay ng overhead covered cabinets, kitchen cabinets. Kasi, dahil nga naglagay ako ng range hood, so kailangan matakpan yung tubings niya, yung tubo niya na papalabas ng wall. So, itong range hood na to, if makikita niyo nandito siya sa ilalim ng gitnang cabinet namin, ng middle cabinet, tapos nakatakip. Lahat naman ng cabinets namin ay may takip. So, kasi yung tubings niya, yung tube niya, nandito sa loob ng cabinet. Tapos, meron ding mga saksakan dyan. May saksakan dyan na microwave, as well as itong range hood. Nandito sa loob yung saksakan nila. So, ano ba yung tatak? Anong brand itong range hood na nabili ko? Ang nabili kong range hood actually ay Technogas Technique. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So, nabili ko siya for 3,200. So, 3,200 pesos sa Abenson, sa Watermark. Actually, ang hinahanap ko nun, syempre, yung katerno na nung diba, nung gas range, which is Elba. Kaya lang, that time, wala silang available na Elba. Meron lang sila La Germania, which is 60 cm. 50 cm lang naman itong aking Elba. So, ito lang talaga yung nakamatch sa kanya. I believe meron pang ibang mga brands. May Fuji din, so mas mura siya dito eh. Pero at that time, wala rin kasi. So, ito na yung kinuha ko. And sabi naman kasi, hindi naman talaga particular sa brand. As long as nakukuha niya, nahihigop niya yung usok. So, okay na yun. Meron siyang light. Tapos, tatlo yung level ng exhaust niya. Papakita ko sa inyo rin. So, yan. And then, napapalitan yung filter niya dito. So, open to, tapos papalitan mo. May nabibili sa hardware. Dalhin mo lang yung sample ng filter. Pumunit ka lang ng konti. Tapos yun, pakita mo lang sa hardware. Ayan. So, ito yung ating Technogas na, ayan, nakikita ninyo. Technogas Technique yung tawag. So, meron siyang glass dito. Ayan. Napapasok to sa loob dito eh. Pwede siyang i-ano. Kaya hindi ko naman na siya nililigpit. Hindi ko na siya pinapasok. So, ito yung light niya. Ayan. So, isa lang yung level ng light. Warm light lang siya. Tapos, pwede mong palitan yung bulb. Ayan yung bulb niya nandiyan sa loob. Ayan. So, yan. And then, yung level niya for exhaust, ito siya, tatlo. So, 1, 2, 3. Ayan. Sobrang lakas na nun. Ayan. Patay na natin. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung nasa taas, ayan, napapalitan yan. So, pwede kayong pumunit lang ng konti and then dali nyo sa hardware para makabili kayo ng filter. So, ayan. Habang nagluluto tayo, maandar siya. Naka-1 lang yung, niya eh, yung sa exhaust niya. Tapos, ayan, yung ilaw. Gamit din natin. Ayan, so I hope meron kayong natutunan kahit konti dito sa video na ito. And I suggest, if maliit yung kitchen ninyo or yung mismong bahay, lalo na yung merong mga townhouses or row houses na minimal lang yung ventilation or minimal lang yung windows ninyo. So, I suggest na magkaroon kayo ng range hood or ito nga parang exhaust. So, para at least ma-minimize yung amoy ng niluluto sa loob ng bahay at masipsip niya, mahigop niya lahat ng usok every time na magluluto kayo, especially kapag mga prito yung niluluto ninyo kasi talaga masakit sa ilong
At syempre, 'di ba, may mga bata, kung may mga bata sa loob ng bahay. So yun, para at least hindi kayo yung pag nagluto kayo, yung kunwari nagluto daw kayo ng sisig or nagprito kayo ng isda, paglabas ninyo amoy isda kayo or amoy sisig kayo. So yun, hindi kayo mangangamoy kapag after ninyo na magluto. Watching this video, and if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, comment down if you have any questions or suggestions, and see you on our next video on our daily vlogs videos. Bye!